Ayun, makumusta namin sir yung inyong, journey or yung inyong karanasan bilang, campus journalist dati dito nga po, sa CBSUA yung sa state 'yan sa, Sir, Aaron. Kumusta yung ating experience sa larangang ito, Sir Aaron? Ang karanasan ko bilang campus journalist sa CBSUA ay kailangan ng tapang, kailangan ng karunungan, kailangan ng matinding karanasan, at higit lalo kailangan ng matinding willingness or passion dahil ang pagpasok sa journalism ay hindi dapat competition lang ang tinitingnan, bagaman tinitingnan din dito kung gaano kagaling ang isang tao. Ano sir yung nag-motivate sa atin? Bakit tayo nag-enter sa organization na ito ng pamamahayag or journalism? Pumasok ako sa pamamahayag sa CBSUA dahil ang pagpasok kasi sa journalism ay ugat ng kamalayan, ugat ng pagkatuto, at dapat malinang pa ang aking karanasan sa campus journalism. At yun yung dahilan kung bakit ako pumasok sa The Statians publication. So dahil diyan, Sir Aaron, ano ba yung mga learning o yung mga natutuhan natin sa organization na ito na nadala natin, o napakinabangan natin dito sa napili nating karera, Sir Aaron? Ako po si Aaron John Biri Patacudo at pinagkadalubhasaan ko po ang Filipino. Ako ay dating tagapagsulat ng balita at tagapagsulat ng opinyon sa The Statians publication. Malaking tulong ito ang naging krusada ko bilang isang campus journalist sa The Statians publication dahil tinuruan ako kung papaano atakihin ang isang paksa, ang isang suliranin, ang mga salasalabit na hamon ng ating bansa. Dahil bilang isang campus journalism o bilang isang campus journalist, kailangang isa katuturan na ang boses ay hindi lamang dapat sa loob ng paaralan o pamantasan. Dapat lagpas sa pamantasan at tinitingnan ang mga nangyayaring korupsyon at mga salasalabit na hamon na kinahaharap ng bansa. Okay. So ito, isang, katanungan ko na lang bago ko ilipat sa aking, partner ano, ang, pagtatanong kay Bombo Kim. Ito Sir Aaron ano, siguro dito sa ano, sa pag-enter o pagsali natin dito sa organization na ito, sa state 'yan, ano ba sir yung ano sir yung pinaka mako-consider natin as memorable na karanasan or yung hindi natin malilimutan na experience nang tayo ay nag-join dito sa organization na ito, Sir Aaron? Ang memorable o ang aking magandang karanasan ay yung nakatungtong ako sa Regional School Press Conference at Luzon-wide Higher Education Press Conference. Ako ay fourth year na noon nung ako ay nakapasok sa Regional School Press Conference at Luzon-wide Higher Education Press Conference kung sa elementary or secondary ay may mga division schools press conference, may mga national schools press conference. Kahit sa tertiary level ay mayroon din, sir. Mayroon din tayong regional school press conference at Luzon-wide Higher Education Press Conference. Yun siguro yung isa sa mga magandang karanasan at magandang hindi malilimutang aral. At higit lalo, ang isa sa mga memorable experience pa ay yung paggawa ng article. Yung pupuyatin namin ang isang article para mabuo at mapaganda namin at para maibulalas namin kung gaano kaimperatibo o gaano kaimportante ang article na iyon. Okay, very well said, Sir Aaron. Ano, sa puntong ito ibibigay ko naman ang linya o ang spotlight dito sa aking partner si Bombo Kim para makapagtanong din sa inyo, sir. So yan, Bombo Kim. Siguro ito na lang itanong ko, Sir Aaron, no, para mas malinaw. So ano ba yung struggles na nararamdaman o nararanasan natin as campus journalists to influence the public na kung hindi man magkaroon sila ng opinion about a certain thing o nangyayari sa lipunan, makialam sila mismo dito sa as part of the public sphere?
kailangan talaga may kamalayan din yung mga kapwa natin estudyante. Kailangan dapat may kamalayan din yung mga kapwa estudyante ko dahil at higit lalo dapat sila din ay may willingness na makilahok, makisangkot sa ganitong mga usapin. Siguro kailangan ng willingness or passion din ng kapwa natin estudyante para maengganyo doon sa campus journalism, sa pagbasa ng mga articles, magkaroon ng kamalayan sa mga nangyayari sa ating bansa, nang sa ganun, yung willingness and passion din ng ibang tao. Dahil kahit kung ano man naengganyo natin sa kanila, kung wala silang passion or willingness na sumalis, makisangkot, makialam, ay magiging palsipikado lang ang pag-iengganyo natin sa kanila. Yan, Sir Aaron, siguro ito last na katanungan bago ko ibalik kay Bombo Kier itong linya ng pagtatanong. Alam mo naman ng may napagdaanan o na-witness natin, siguro limited muna dito sa as campus media dito sa Bicol. Siguro sa mga struggles sa Campus Jorn, simula siguro sa, let us say, ito to na nangyayari to, yung struggle ng press, dyan nga, in between nga sa malayang pamamahayag and syempre dyan sa presence ng administration sa mga universidad natin. And syempre, hindi natin malilimutan yung nangyari sa publication ng The Spark na kumbaga inano sila ng isang kilalang politiko dito sa Camarines Sur dahil lang sa isang survey. Paano natin ini-encourage yung mga fellow student natin na sumali pa rin at makilahog sa malayang pamamahayag despite those restrictions o sabi nating pressure? Tayo ay bahagi ng pamantasan. Pero lagi nating isakatuturan na may Campus Journalism Act of 1991 na pumoprotekta sa mga kapwa natin, mga journalist. Ngayon, hindi natin mababali ang katotohanan na tayo ay bahagi ng pamantasan. Ngayon, ang pwede nating gawin ay dapat alam natin yung constructive criticism. Kapag ito ay constructive criticism, pwede nating gawan ng article, ang mga nangyayari. Kasi everything is political. Alam natin yan, sa iba't ibang pamantasan ngayon, may mga pagkakataon na nakikialam or nakikisangkot o kung sino pa man na bahagi ng politiko. At hindi natin yan mababali ang katotohanan dahil kailangan natin yan. Linkages yan. Ang partnership yan. Ngayon, ang pwede nating gawin ay siguro ay dapat kumpiyansa tayo sa sarili natin. Kung ano man ang gusto nating ipahayag na damdamin. Halimbawa, may mga nangyayari ngayon, mga hinahing ng mga estudyante na kailangan sundin, dapat pakinggan iyon ng administration. Maging kumpiyansa, tandaan may Campus Journalism Act of 1991 tayo, at pairalin natin yung constructive criticism at moralidad na makatutulong naman talaga sa pangkalahatan. Criticize yung kung sino man na nasa otoridad, basta kumbaga makahulugan, subjected siya sa kumbaga public para sa welfare ng public, and tinitira natin siya as kumbaga yung servant niya as public servant. And yan yung naging kasagutan ni Sir Aaron na importanteng marinig ng ating mga kabombo. So siguro Sir Aaron, para sa mga natitira pang katanungan ay pinapasa ko na nga itong bola kay Bombo Kier. Bombo Kier? Ayan, balik sa akin Sir Aaron, ito mga ilang katanungan na lang. Kapag sinabi kasing journalist Bombo Kim and Sir Aaron, di ba? Natural na ang magkaroon ng mga yung tinatawag na yung tulad ng sinabi ni Sir, yung constructive criticism. And at the same time, yung mga ad hominems or bashing, Personal pambabash. attacks. Ayan. Oo. Kayo, Sir Aaron, bilang journalist, bilang teacher, paano nyo ba, Sir, hinahandle yung mga ganun? Kung meron man na nagbibitaw sa atin ng mga ganun, mga ad hominems, mga yung tipong mga sabi nga, pang down, pang liliit, pambabash, Sir Aaron. Ngayon, papaano natin malalampasan ang mga kritisismo? Tama po ba, sir? Kailangan lang natin ay tanggapin ito. Kung ito ay constructive criticism, makatutulong ito sa iyo ng positibo.
kailangan lang natin namnamin ang mga constructive criticism dahil ito ay huhubog sa atin ng 100% kung magiging sino at ano tayo bilang isang tao. Okay, ito maisunod kong katanungan, Sir Aaron. Ano ba ang kagandahan pagka campus journalist ka? Para sa iyo, Sir Aaron, ano, 'di ba? Kasi kung i-compare natin sa hindi campus journalist, parang malaki ang pagkakaiba nun eh. Kung kayo tatanungin, Sir Aaron, ano ba pagkakaiba o anong kagandahan pagka campus journalist ka, Sir Aaron? Kapag campus journalist ka kasi, may mga kasanayan o skills na itinuturo lang sa campus journalist or bilang isang campus journalist na hindi natin makikita o matututuhan sa iba. Ibig sabihin, kapag sali sa campus journalist o sa campus journalism. At ang isa dito na unique ay mahasa ka sa pagsulat. Kung ikaw ay opinion writer, mahasa ka sa pagbibigay ng iba't ibang atake sa pagsusulat. Yun, kung ikaw ay manunulat ng balita, maisusulsi mo ng maayos ang nilalaman ng balita. At doon, mas mahasa ang kasanayan o skills ng isang tao. Kaya isa iyon sa mga unique na katangian na pwede nating makuha sa pagsali bilang isang campus journalist. Yun, sa mga gustong maging campus journalist sir sa CBS-UA dito sa State Yans, ano ba yung yung pamantayan, yung mga qualifications para maging campus journalist ng State Yans, Sir Aaron? Sa The State Yans publication kasi, hindi namin tinitingnan kung marami ka ng sinalihang kompetisyon. Dapat talaga binibigyan mo ng oras at panahon ang pagsali sa campus journalism o bilang isang campus journalist. Ibig sabihin, dapat mahal natin ang ginagawa natin. Dahil kapag mahal kasi natin ang ginagawa natin, ipinaglalaban natin ito. Kung mahal natin ang ating pagsusulat, nanamnamin natin at mamahalin din tayo pabalik bilang isang campus journalist. Kaya ibig sabihin, dapat ang mga pamantayan namin sa The State Yans publication ay hindi naman talaga yung marami ng sinalihang kompetisyon, bagaman yung mahal yung ginagawa. Dahil kapag mahal mo ang ginagawa mo, magkakaroon na ng domino or ripple effect at mas magiging magaling at mahusay ka na. Yon. Eto pa sir, sunod kong katanungan, ano naman ang masasabi nyo sir sa sa mga nangda-down sa atin? May mga nagsasabi kasi na, ay, campus journalist lang naman yan. May mga gano'n na testamento. Anong masasabi nyo doon, Sir Aaron? Una, hindi ko sila pinapansin dahil hindi naman sila kasali sa campus journalist and campus journalism. Siguro ang pwede ko na lang gawin ay iinganyo ko na lang silang sumali sa campus. For example, sa The State Yans publication, pwede ko silang iinganyo at sumali kasi ang ginagawa ko kapag may nagda-down, yun yung magiging gasol. Yun yung magiging alab, yun yung magiging sulo na ipagpatuloy ang krusada sa publikasyon. Maraming nagda-down, hindi lang mga kapwa-estudyante, hindi lang mga, kung ano-ano pa mang mga organisasyon pa o kung ano pa man, moral man, o kung ano pa man ang bashing na natatanggap or pagda-down sa atin. Siguro ang pwede na lang natin gawin yung alab, gawin yung inspirasyon, gawin yung dahilan para ipagpatuloy ang krusada sa publikasyon. Alright. So ito, sir, mga dalawang question na lang bago tayo matapos. Una, what makes you proud, sir, as campus journalist dito sa CBS-UA? Dahil siguro sa pagmamahal ko sa The State Yans publication, hinirang akong bilang campus journalist noong 96 commencement exercise noong nakaraang taon lang.
ang siguro ay bigyan lang natin ang sarili natin ng kapayapaan. Kasi marami talagang mga salasalabit na hamon ang kinakaharap bilang isang campus journalist eh. Nandiyan yung hindi ipapublish yung article dahil salungat ito sa rules and regulation, panuntunan o pamantayan ng isang organisasyon. Siguro ipagpatuloy na lang kung ano man yung adikain. Okay, yon. So ito bago tayo magtapos, sir, baka meron kayong gustong iwan na mensahe? Ano ang inyong maipapayo sa gusto ring tahakin ang field ng pamamahayag or campus journalism, Sir Aaron? Sige po. Sa lahat po na nakikinig at inaabot ng aking tinig dito po sa Bombo Radyo Naga, siguro kailangan 3 K kung gustong makilahok, makisangkot. Una, kailangan ng karanasan. Hindi karanasan sa campus journalist, no? Karanasan sa buhay. Karanasan sa pagbabasa ng mga articles or artikulo. Karanasan sa paghubog ng danas o karanasan sa pagbabasa ng mga articles. Pangalawang K ay karunungan. Kailangan natin ng sapat na karunungan nang sa ganon ay hindi tayo maligaw at hindi tayo makaramdam ng hindi natin alam ang balitang ito. At ang pangatlong K na kailangan natin isa katuturan ay kamalayan.